Mayad nga adlaw sa atong tanan, mayad nga gabi sa uban, no? Kiti sa Pilipinas gabi, kung sa abroad adlaw sa iban nga lugar. Amo na sa ligid para sa aton nga adlaw o oras, no? Happy Sunday sa tanan nga mga kauturan naton, sa aton mga relatives, sa mga OFW, no? Sa nagkalain-lain nga lugar kung sa diin kamo karon. Happy Sunday. At ari naman kita nga magtuon sa iyang mga pulong nga nasulat diri sa balaan nga kasulatan. Tun-an naton ini nga mensahe nahanungod sa kamatayon ni Kristo sa cross. Nga kinahanglan nga mapatay gid si Kristo sa cross. Makita nato ang aton nga text verse sa Hebreo 10 versikulo 5 tubtob sa 7. Full verse ni siya pero ari lang aton basahan na ining sa 5 kag 7. Kay lawig siya, no? Diri sinya diri sa 5 sa Hebreo 10 versikulo 5 tubtob sa 7 sinya diri, tungod sini sang manug-abot si Kristo sa kalibutan, nagsiling siya sa Dios, hindi ka luyag sang mga halad kag mga dulot, kundi nag-aman kasing isa kalawas para sa akon. Wala ka malipay sa mga dulot nga mga sapat nga ginsunog sing bug-os sa altar, o kun sang mga halad sa pagkuha sang mga sala. Sa 7, gani nagsiling ako, yari ako o Dios, sa pagtuman sa imo kabubuton, suno sa nasulat nahanungod sa akon libro, sa libro sang kasuguan. Mga utod, kung matalupang danan ton, ini si Jesus gid ang naghambal sini, no? Kay ti sa una, mga utod, ang ginahimo sang mga Hudyo sa una para mabaydan gid ang sala, kung makasala sila, kadto sila sa pari kag magdala sila sang mga dulot o halad nga mga sapat, baka o kon karnero, no? So amo na siya, kag dito ihawon sa pari ato nga sapat agod matinluan ang ilang nga mga sala. So mga utod, pero ato gali nga klase sa mga halad sa una, hindi gali ato makapahamot sa Ginoo. Kung baga, ari gali nga mga ginahimo sa mga Hudyo sa una, kung baga landong lang sang palabuton gali nga amo si Jesucristo, no? Nga amo gali ni siya ang matuod. Kay ti siling niya dre sa 5 siya, tungod sini sang manug-abot si Kristo sa kalibutan, nagsiling siya sa Dios, hindi kaluyag sang mga halad kag mga dulot, kundi nag-aman kasing isa ka lawas para sa akon. So hindi na naluyagan sang Dios Amay ang mga halad nga para sa ng mga baka, karnero, kundi diri mismo nag-volunteer si Jesus Christ. Kung atong matalupangdan ng atong ginbasa, sa wala pa mag-abot si Kristo, naghambal na si Kristo sa Amay nga kumbaga nag-volunteer siya nga ihatag ang iya nga kabuhi, no? Ito siling niya dra sa 6, wala ka malipay sa mga dulot nga mga sapat nga ginsunog sing bug-os sa altar, o kon sang mga halad sa pagkuha sa masala. Gani nagsiling ako, siling niya dre, yari ako o Dios, sa pagtuman sang imo kabubuton. So ibig sabihin mga utod, kusang loob si Jesucristo nga ihatag gid ang iya nga kabuhi, no, sa aton bilang halad, bilang buhi nga halad. Sa wala pa siya nagpakatao gali diri mga utod, sang digto pa siya kaupod sang Amay,
nagbolunteer na ang aton Ginoong Hesus nga ihatag ang iya lawas, ang iya kaugalingon. Kag dre ginhimuan gid siya sang lawas nga dutanon, sang lawas nga parehas sa aton lawas nga tao. Kay hindi man mapatay ang Dios, hindi man mapatay si Jesus kung hindi siya magkatawang tao. Amo na siya nga kinahanglan gid siya magsulob sang lawas agod mahatag niya bilang halad sa Dios, agod siya mismo ang manginhalad sa aton mga sala. Kiti siling niya dra ang mga karnero kag mga baka hindi gid makakwa sang sala sang tao, no? Atong mga ginahimo gali sang una sang mga Hudyo ato gali makatabon lang sang ila mga sala. Kumbaga matabunan lang siya, hindi siya total nga makuha gid, hindi siya total nga mapatawad gid ang ila sala, pero ara gihapon. Pero tungod sini ginhimo ni Jesus Christ nga amo mismo ang nag-volunteer sa paghatag sang iya nga kabuhi para sa aton, amo gid ni siya ang naluyagan sang Dios nga halad para sa aton mga sala. Ano? Nga amo na ang aton nga topic nga kinahanglan gid nga mapatay si Kristo sa cross, no? Nga kinahanglan gid mapatay. Kay siling sang kasulatan mga utod, siling sang Biblia, kung wala gid sing pag-agas sang dugo, wala gid sing kapatawaran. O kung wala gid sing may mapatay, hindi gid mapatawad ang sala. Kay ang sala, ang iya nga bayad amo ang kamatayon. So but silingon mga utod, kinahanglan gid nga may mapatay, no? Kay siling niya dra sa Romans 6:23, ang bayad sa sala amo ang kamatayon, no? Amo gid na ang kamatayon ang bayad sang sala. Amo na siya nga ginpadalagid si Jesus agod siya na lang ang mapatay para sa aton, kag hindi na lang kita dapat ang mapatay, no? Kung amo na siya nga pinakaimportante gali ining kamatayon ni Jesus nga dapat naton nga mahatagan sang baliw sa aton nga hunahuna, kag tagipusibutang gid naton sa aton tagipuson nya nga kinahanglan gid mapatay si Kristo sa cross, no? Nga kinahanglan gid mapatay. Kay kung hindi gali mapatay si Jesus, kung hindi gali siya nag-abot mga utod, wala gali, hindi gali kita makabaton sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Wala gid kita sing kabuhi nga wala sing katapusan. Kay siling sang Romans 6:23, ang bayad sang sala amo ang kamatayon mga utod. So kung hindi nag-abot si Jesus bilang tubos sa atong mga sala, wala gid, hindi gid kita mapatawad sa atong mga sala. Amo na siya nga nag-abot si Jesus agod mabaydan ang aton mga sala. Kay hindi man kita makabayad sa atong mga sala, pwede gyapon kita magbayad sa atong mga sala mga utod, pero siling sang Romans 6:23, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. So ang bayad sa sala mga utod, kamatayon. But silingon sini mga utod, kung hindi mabaydan ang atong mga sala, mapatay kita spiritual, no? Didto gid kita sa impyerno makadto kung wala nag-abot si Jesus Christ. Kay amo na siya ang bayad sang sala. Amo na siya nga Jesus, siya ang kumbaga siya na lang ang napatay para sa aton agod mabaydan ang aton mga sala. Hindi man kita makabayad sa aton mga sala, kay kita makasasala man kita. Hindi man kita pwede magpalansang sa cross, hindi man kita pwede patyon para sa aton mga sala, kay diferensya na ta. May diferensya na ta sa aton mga kaugalingon. Kay sa una, kung sa mga inhalad nila no mga karnero, mga baka, kinahanglan gid nga wala gid sing diferensya, no? Wala gid sing diferensya o wala gid sing sakit. Tambok siya,
Amo na siyang mga ginabaton sang Dios nga mga halad. Pero ato nga mga halad, mga utod, mga kwan lang galito siya, mga temporary or mga landong lang galito sang palabuton. Nga kung sa din ginapractice na galito, nga kumbaga para sa mga ginahimo nila nga practice, amo galito siya ang butsilingon niya nga si Kristo amo ang ipadala sang Dios, no? Kay ato gali nga mga halad, hindi gali siya totally nga makakuha sang sala. So mga utod, nga mapatay si Kristo sa cross, tungod siya gid lang ang makabayad sang aton mga sala. Hindi na wala sing may makabayad sang sala, no? Bisan kapila pa kita patyon, hindi gid kita kabayad sa aton mga sala. Amo na nga si Jesus gid ang napatay didto sa cross. Amo na siya nga kinahanglan gid naton nga mabutang sa aton hunahuna nga si Kristo napatay para sa aton mga sala. Ikaduha nga kinahanglan gid siya mapatay sa cross, no? Kay siya lang ang makatuman sa sugo sang Dios. Mga utod, wala gid si may makatuman sa sugo sa Dios kung di si Jesus lang. Siya ang nagtuman. Siling niya dire sa 7, gani nagsiling ako, yari ako o Dios sa pagtuman sang imo kabubuton, suno sa nasulat na hanungod sa akon sa libro sang kasuguan. So mga utod, si Jesus lang gid ang tuman sa kabubuton sang Dios. Kay ang tao hindi man gid makatuman, no? Magsipyat gid ang tao, pero si Jesus wala gid siya nagsipyat. Wala gid siya nagkulang. Kung di natuman niya gid ang Dios sing bug-os. Amo na siya nga siya gid lang ang kumbaga siya gid lang ang karapat dapat nga makabayad sang aton mga sala. Kay siya lang ang makatuman sa Dios. Wala gid sing isa nga may makatuman sa Dios tungod kita, hindi man kita perpekto. Pero si Jesus, perpekto siya mga utod. Perpekto siya nga pagka-Diyos, no? Kay siya mismo ang nagbolunteer nga ihatag ang iya nga kabuhi. Kag sundon niya gid ang kabubuton sang Dios. Amo na siya, no? Ikatlo, nga kinahanglan pagid mapatay si Jesus sa cross. Kay sa una pa lang mga utod, no? Kay siya mismo gintagna na nga daan. Sa wala pa pagkatao si Jesus Christ, mga utod, gintagna na nga daan sa Old Testament nga mag-abot gid siya. Mag-abot gid siya sa tion nga gintalana sang Dios nga mag-abot siya. Nga amo na ni siya nga nagsiling siya dre tungod sini sang manug-abot o manug-abot pa lang siya mga utod. So wala pa siya nagpakatao, si Kristo na sa kalibutan nagsiling siya sa Dios, hindi ka luyag sang mga halad kag mga dulot kundi nag-aman kasing isa kalawas. So dre mga utod, ginaamanan pa lang siya sang lawas. Amo na siya nga kumbaga sa dre nga time makuha na gid siya, matuma na gid ang nasulat sa libro sang kasuguan o libro sang Old Testament nga amo ang gisulatan sa mga propeta sa una nga mag-abot gid si Kristo, no? Isaias chapter 53 makita naton dra nga si Kristo amo ang ginsiling dra nga mag-abot, pero wala makilala sang mga tao, no? Wala gid siya makilala nga amo na ni siya ang pagtuman ni Jesus Christ sa kabubuton sang Dios. Nga amo na ni siya ang right time, no? 2000 years ago natuman ini nga nasulat sa mga libro sang mga propeta sa una. Mga napulpil gid siya. Kag sa subong mga utod, amo na ni siya ang aton nga ginakalipay karon.
nga natalupang na naton nga si Kristo gali napatay para sa aton. Agod mabato naton ang kinabuhi nga wala sing katapusan. Agod mapatawad ang aton mga sala. Kag kung magtuo kita sa iya o magginbato naton siya bilang Savior sa atong kinabuhi, maangko nato ng kaluwasan o maangko nato ng kabuhi nga wala sing katapusan. Kay suno sa John 3:16 siling niya, tungod nga ginhigugma sang Dios ang bugos nga kalibutan, amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agod kung kinsa man ang magtuo sa iya, hindi na paghukman kundi paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang mga wala nagtuo sa iya, padayon gyapon ang sala sa ila, wala mapatawad ang iya sala. Kay siling niya dra sa 18, ang bisan sino nga nagtuo hindi na paghukman, pero ang hindi nagtuo pagahukman na, kay wala siya nagtuo sa anak sang Dios nga ginpadala. Amo na siya mga utod nga kung hindi galita magtuo kay Jesus Christ, mahukman na ta. Kay ang bayad sang sala siling sang Romans 6:23, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. So but silingon mga utod, mabaydan mo mangyapon ang sala mo pero dito sa impierno. Pero wala na to katapusan. No, amo na siya nga kinahanglan gali naton nga maintindihan na si Kristo dapat tuhan nato ng iya kamatayon para mapawalang sala na kita o mapatawad na ang aton mga sala. Kay kung hindi naton batonon si Kristo bilang personal naton nga Savior, hindi mabaydan ang aton mga sala. Subot silingon kita ang magbayad sina. Paano naton mabaydan na mga utod dito sa impierno? Kay ang bayad sang sala kamatayon. Dito sa impierno naton baydan ang sala. Wala sing katapusan ang bayad sang sala. No, kay magpabilin ng kapungot sang Dios o kaakig sa Dios sa imo sa wala sing katubtuban. Amo na siya nga si Hesus Kristo ang iya kamatayon, pinakaimportante nga mahibaloan naton ini kag matulupangdan naton nga importante gid ang iya kamatayon. Kay kung wala siya napatay, tanan nga tao sa bugos nga kalibutan mapaimpierno, no? Kay wala man sing sarang makabayad sini kung di si Jesus Christ lang. Salamat mga utod sa sini nga video, tani nakahatag man sang dugang pag-intindi o dugang kaalam o nagkaroon kita sang idea o nagkaroon kita sang knowledge kung nga kinahanglan gid mapatay si Kristo sa cross tungod ina sa aton mga sala. Kay siya lang ang deserve nga magbayad sina. Wala gid sing may makabayad sina kung di siya lang. Amo na siya nga pinakaimportante mga utod nga mahibaloan naton nga si Kristo Jesus amo ang bayad sa atong mga sala. Kag kung gintuhan naton siya bilang personal savior, magkaroon kita sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Kay amo na siyang promise, ang promise sang Dios sa aton tanan sa bugos nga kalibutan, sa tanan nga nagtuo sa iya. Mga utod, kag salamat kag mabuhi kitang tanan, labi na sa mga tao nga wala pa magdawat sa iya. Dawata si Kristo agud magkaroon kita sang kinabuhi nga wala sing katapusan. Salamat po, God bless sa inyong lahat, at sa susunod na po naman natin na video na talakayin. Maraming salamat po, bye bye.